Good day all guys! Tara samahan nyo kaming umakyat ng Buscalan Village and magpatato kay Apo Wangod. So I don't have any videos ng biyahe namin pero itong biyaheng to is sobrang layo. So before kaming umakyat ng Buscalan Village is nag-stop over kami dito sa may Banawe Rice Terraces. So nagpalipad lang kami dito ng drone kasi sobrang ganda talaga ng view. So bumaba kami at in-experience maglakad sa mga terraces. So ayan guys, sobrang ganda niya talaga as you can see. So dito nga pala is malapit na to sa Buscalan Village and nakarating na kami mismo sa paakyat ng bundok papunta sa village nila Apo. And yeah, you were here. So andun yung mga guide and mostly is nag-i-start na silang maggawa ng tattoo. And after nyan, bababa kami para naman yung kay Apo mismo. Ang swerte lang din namin that time kasi hindi masama yung pakiramdam ni Apo. Kaya lahat kami is natatuan. So ito nga pala yung room namin guys. Dito kami nagstay. Actually walang electric pan to pero no need na. Kasi sobrang lamig talaga sa lugar. So simple lang yung pinag-stayhan namin dahil kinabukasan is bababa na rin agad kami. So, eto na nga guys, ayan, inantay namin si Apo. And etong time na to is mag-i-start na siyang mag-tattoo session. And by the way guys, yung tinatattoo pala ni Apo is yung 3 dot na lang. Yung as in signature tattoo niya. And as per my experience guys, itong batok tattooing is more painful siya kesa sa regular needle. Dito pala guys is gumagamit ng uling, tubig at tinik. Yun lamang. And like 8 or 9 out of 10 yung pain niya. Kasi nga gumagamit talaga ng force. Apo, thank you po. And yes, gabi na. So nag-having good time lang kami, inom, kain, and then after that natulog na. So here, morning na. So ayan, napakaganda ng view, sobrang lamig ng weather, and sobrang babait din ng mga lokal sa kanila. And syempre, bago kami umuwi, inikot muna namin yung village nila. So, lakad-lakad kami sa mga rice terraces nila. And of course, sinamahan kami ng mga guide namin, si Ate Panja. And yes, sobrang sarap na experience yung ganitong feeling like, ayun, nakakapaglakad ka sa mga rice terraces nila. Nakikita mo mismo yung view ng kanilang lugar na iniingatan. And makita yung pamumuhay nila sa bundok. Sobrang natural, tahimik, payapa, like, you know what it is. Sobrang sarap talaga sa feeling. So here, bumaba na kami dyan, and if you can see, ganyan talaga yung struggle. Pati yung pag-akyat namin, kaya hindi na rin talaga ako masyado nakapag-video that time. So, struggle is real. Like, pati rin yung pag-akyat namin, sobrang nakakahingal siya. So, that day is, ayan, pababa na kami ng village nila. And, ayun, since target lang talaga namin is makita si Apo Wangod and magpatattoo sa kanya. Here, ayan, sobrang struggle niyan, pero at least kinaya namin. Goodbye. So, ayan, nakababa na kami from there. Ayun, yung nasa taas. Ang paglalakad. Guys, na kami galing na. Pagod. So here, ayan, nag-picture taking lang kami kasama yung mga guide namin. And of course, nagpaalam na rin kami sa kanila. Need them because, ayun, tulong na rin sa mga lokal. And para may guide din kayo sa village. And ayan, biyahe na kami pababa. And here's another glimpse of napakagandang lugar ng Ifugao. Manungan ta kitaan man, kinapintas ti kabakiran, nga istorya enti kaadwan. Ay ading ibagagan ka, nagadut nagbaliwan na, ti aglawlaw idi kan itata. Ayan dagiti tuwatu aglaw. So ayan, bago namin lisanin yan is take picture lang and stop over kami dito sa Ifugao, yung sa souvenir area nila. So di namin pinalampas yan, coffee.
And then, stop over din kami sa Baguio, yung best bulalo nila in town. And pinakalas namin, I think it's around Tarlac. So, kumain lang din kami dyan. Kaya guys, if you are planning to go sa Buskalan, huwag ka nang mag-isip pa. Go for it. So, thank you for watching guys.